Oh, ay mo, nabilanggo ako. Doon ako magpa-powerline. Yung mga preso doon, i-convert ko lahat yun. Amen. Oh, pananalangin ko lahat yun. Doon ako magpipiding Praise the Father. ng CGM. Wala namang bata doon. Hindi yung malalaki, yung mga matatanda na doon. Oh, tapos, sasabihin ko, yung programa ko, pagpapatuloy ko kakuha ka ng permission. Dito tayo. Sino yung nakaharap doon? Yung mga bilanggo na may mga tattoo, yung mga malalaking tao, yung mga walang buhok, yung mga berdugo, silang mag-aamen sa akin doon. Pagpapatuloy doon ang power line. Mag-i-bus this day kami, tingnan ko yung pinakamagandang boses doon. Kahit pangit pa na preso, ikaw ang umawit, ito ang awitin mo. I-bus this day tayo dito. Kahit saan niyo ako dalhin, hindi mapigilan itong bunganga ko sa pagsabi ng katotohanan. May nagkatotoo sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matagal na pahayag niya. Di pa siya nakulong, no? Pero posible na may mga kaso na dahil sa pahayag na ito kung makukulong daw siya. Ang sabi niya, kung makukulong siya, ibig sabihin na frame up daw siya. Pero ipagpatuloy pa rin niya ang mga gawain niya sa pangangaral. At kahit pare pa na nakulong, gawin niyang tagapag-awit, give us this day daw umano sa kulungan. Ika-convert niya ang mga bilanggo, kahit maberdogo, gawin niyang alagad. Nagkatotoo na siya'y nakulong. Magkakatotoo kaya itong pahayag niyang i-convert niya at gawing alagad? Tatalakayin muna natin. Kasi numalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid, anong masasabi nyo? Meron tayong question and answer dyan. Pwede nyo sagutin yan. No? So, yung mga preso, sabi ni Shadow Con, kung walang katisismo, maraming alam sa turo ng simbahan, marami ang walang alam na preso, ay mahikaya talaga. Tama. Dahil nang nagsimula kami noon sa ministry sa kulungan, dami nang nadala sa ibang sikta, born again. Ayaw na mag-antanda ng cross, may nadala sa Iglesia de Cristo, may nadala sa Sabadista, dahil masigasig din ang ibang sikta na mangaral doon sa kulungan. Pero nang sunod-sunod na ang ginawa natin at ang kasama si Brad Tata Rosal sa pagbisita sa kulungan at pangaral doon, ang mga natangay sa ibang sikta ay muling naibalik natin. Muling naibalik natin at napakumpisal natin. No? So, welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. O si Armando Sagarino, Imus Cavite, kapatid na Shadow Con, si kapatid na kapatid na Merlin Valenzuela. Hello, kumusta kapatid? Merry Christmas. Watching from USA. Magandang gabi, Bro Wendell. I pray always for your protection. Maraming salamat, kapatid. Los Bibinda Piedad, magandang gabi po. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, di na natin pa tatagalin pa. Matagal na ito na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya pa, sabi niya, kung makukulong siya, hindi pa siya nakulong, nang ipahayag niya ito. No? Pero sabi niya, kung makukulong siya, ibig sabihin na frame up daw siya.
Oo. Kahit patong-patong yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil di pa naglabas ng final judgment ang korte, mananatili pa rin na siya'y inosente beyond reasonable doubt, no? Hanggang mapatunayan beyond reasonable doubt. Okay. So, ito ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy noon. Huwag po kayong masaktan sa mga sinasabi ko sapagkat ang sinasabi ko ay totoo. Kung masakit man ang katotohanan, mas magandang tanggapin ang katotohanan. Ito, half truth talaga ito. Tama naman na tanggapin ang katotohanan, pero ang tanong, ang sikta ba na inaniban at itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy ay katotohanan ba? Ama nga ba talaga niya ang nagpakita? Dahil yung mga self-proclaim na nagtatag ng sikta, pawang meron silang mga claim na yung iba'y pinakitaan ng anghel, pinakitaan ng ama, pinakitaan ng birhen. So, hanggang nagtatag ng kanilang sikta. So, iba't iba. Yung mga nag-claim, may nagsabing sila'y anghel. May nagsabing sila ang Diyos Ama. May nagsabing siya ang Diyos Espiritu Santo. Meron pang nagsabing Santo Niño sila. Meron pang nagsabi na ito, appointed Son of God. Okay, tuloy natin. Kahit masakit sapagkat ito kaligtasan niyong kaluluwa. So, half truth talaga. Totoo naman na dapat tanggapin natin ang katotohanan kahit masakit na basta katotohanan dahil nanganganib ang ating kaluluwa, mas masakit pa ang apoy sa impyerno pag pag madaya ka. At ang pandaraya, grabe, iba't ibang mga siktang lumitaw ngayon sa paligid natin na pawang tatag lamang ng tao. Tuloy natin. Isa masaktan kayo forever sa impyerno sapagkat na-deceive kayo. Yun, ang half-truth ni Pastor Apollo Kibuloy, kaysa masaktan daw sa impyerno na kaysa ma-deceive kayo. Napakaganda naman mangaral si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung di nyo talaga alam at pinag-aralan yung katisismo ninyo, siguradong matangay talaga. Tuloy natin. Kaya eto ang hinirang nanak. Kung walang hinirang... Ngayon, ang claim niya, hinirang, appointed Son of God na, hinirang na anak. Nanak mo rin ay puproduce ng sino magsasalita ng ganito? Sinong magsasalita ng ganito daw kung walang hinirang na anak? At daming nadala talaga ni Pastor Apollo Kibuloy. Imagine, 6 million daw ang miyembro niya. 6 million. So dami talagang mga kaluluwang nadala ni Pastor Apollo Kibuloy na naniniwala na siya ay appointed Son of God. Okay. Pero sa investigasyon ng PNP, meron tinatawag na private army, yung Angel of Death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng Angels of Death. Angels of At Death. ito ay iniimbestigahan ng PNP, mga kapatid. Yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa. Yun ang sinasabi na abuser nila. You cannot stop me from preaching the revelation coming from the Mother. So walang makapagpahinto daw sa kanya sa mga kapahayagan na inihayag ng ama. Sino kaya na ama ang sinabing ang nagpakita sa kanya? Okay, tuloy tayo. You cannot stop my message. Even in jail, I will be preaching like this. So, ngayon, kumusta na ang kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy kasama ang mga bilanggo? Ako, tinamaan ni ako.
Pasok niyo ako sa bilangguan. I-frame up ninyo ako. Oh, yun. I-frame up ninyo ako. So, frame up ba ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon? You conspire against me and you frame me up. Frame up yung ginawa sa akin doon. Oh, ay mo, nabilanggo ako. Doon ako magpa-powerline. Oh, so, ipagpatuloy niya sa kulungan yung kaniyang nasimula na programa. Oh. Power Night ba yun? Sa bilanggo, yung mga preso doon, i-convert ko lahat yun. Oh, so mga preso daw i-convert niya. Oh. So at maliban na i-convert niya ang mga preso, Oh, pananalangin ko lahat yun. Doon ako magpipiding. magsagawa daw siya ng feeding program diyan sa kulungan. Ng CGM. Wala namang bata doon. Hindi yung malalaki. Yung mga matatanda na doon. Oh, tapos, sasabihin ko, yung programa ko, pagpapatuloy ko kauwa ka ng pera. So sasabihin niya dito, pinakita pa niya yung lakas na kapangyarihan niya dahil sabi niya, yung mga programa ko papatuloy ko, di po ba sabi ng officer sa jail na walang ibibigay na special treatment kay Pastor Apollo Kibuloy. Oh, magkatotoo kaya itong pahayag niya? Tuloy natin. Mission. Dito tayo. Sino yung nakaharap doon? Yung mga bilanggo na may mga tattoo. Yung mga nakukulong na may mga tato, anong plano niya? Yung mga malalaking tao, yung mga walang buhok, Yung mga kalbo, yung mga berdugo, pati na yung mga berdugo. silang mag-aamin sa akin doon. So yon ang magiging alagad niya na mag-aamin daw sa kanya doon sa kulungan. Papatuloy doon ang Magkatotoo kaya ito? Ang nagkatotoo kaya, ang siguradong nagkatotoo ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy nakulong talaga. power line. Mag-ibas this day kami. Tingnan ko yung pinakamagandang boses doon. So tingnan niya sino ang pinakamagandang busis na nasa kulungan. Kahit pangit pa na preso, Kahit pari pa na napriso daw. ikaw ang umawit. Itong awitin mo. Ibas this day tayo dito. Kahit saan niyo ako dalhin, hindi mapigilan itong bunga ako sa pagsabi ng katotohanan. Para ako ganunin ninyo, para ako patayin ninyo, para ako bilanggo ninyo. That will stop this mouth. Naalala niyo yung nagsimula na ang kaso niya sa Estados Unidos at pumasok yung COVID-19. Di ba sabi niya, stop prosecuting the Son of God. Maligning the Son of God para mahinto daw umano ang COVID-19. Siya lang pala ang nagdala ng remote sa COVID-19 I will not stop even dito sa lungib ng mga kung sino diyan. Kahit saan ninyo ako dalhin, mga kapatid. So, yun ang kaniyang pauna na kahit makulong pa siya, di yan umano makapagpahinto sa kaniyang pangaral at gawin pa niyang mga alagad ang mga nabilanggo. Itong mga salitang ito, pagpapatuloy ko dahil ito ang spiritual mandate na tinanggap ko mula sa Ama na ipagpapatuloy ko ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. At bahagi ba sa pagpatuloy niya sa kaligtasan ng buong sangkatauhan yung pagtakbo niya sa Senado? Pero ang problema lang, mas nakapasok ang nagiging kaibigan niya noon na naging kalaban niya at nagsampahan pa sila ng kaso si dating Senador Manny Pacquiao, di ba? Sinampahan siya ng kaso ni Senador Manny Pacquiao, ngunit dating Senador Manny Pacquiao na-dismiss yun. Nagsampa din siya ng kaso against Manny Pacquiao, na-dismiss din yun. So, tabla sila. Pero, sa election survey na bago lang inilabas, abay, nakapasok si dating Senador Manny Pacquiao sa survey. Pero, nangulilat si Pastor Apollo Kibuloy sa survey. Sa ating survey din na isinagawa, ilang bisis na, nangunguna pa rin ang no.
sa katanungan, iboboto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador? Nangunguna talaga ang no. Okay. Iwan ko kung magbago ba ito at mangunguna yung yes. Pasig RTC. Ito yung mensahe niya nang dinala siya sa korte. Kasi Tatag lang. Yon ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero magkatotoo kaya na yung mga bilanggo ay makonvert ni Pastor Apollo Kibuloy? Magkatotoo kaya na yung sinabi niyang mga berdugo ay gawin niyang mga alagad at doon sila mag-aamin sa kulungan? Magkatotoo kaya yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ang kanyang programa ay ipatuloy niya sa loob ng kulungan, lalo na yung feeding program daw, pagpatuloy niya habang ngayon naka-freeze yung mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. So abangan natin ang susunod na malapit na ang 2025 election, di ba? Makapasok kaya si Pastor Apollo Kibuloy? Kung kaya niyang ideklara ang kanyang sarili na appointed son of God, di ba niya pwedeng ideklara na lang ang kanyang sarili na magiging senador? Okay? So, sa pagkakataong ito mga kapatid, pasok tayo sa punto por punto sa ating mga kasama at inaniyahan natin. Kung meron kayong mga katanungan, sige, pasok kayo.